Si Kristo'y muling nabuhay. Hallelujah, hallelujah. Tayo po ngayon ay nasa ika-6 na linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. At ang Panginoon ay naghahanda sa atin na sa kanyang pag-akyat sa langit at pagpapadala niya ng Espiritu Santo. So, bahagi yun. Anong sabi niya? Ibinibigay niya ang kapayapaan. Ngayong panahon na ito ay sabi nga natin, ang isang kalimitan kinakatakutan ng tao ay stress, depression, and anxiety. Yung daw pagkakaiba ng tatlong ito, depression, stress, and anxiety. Ito ay bagaman lahat ito ay inaalis ng kapayapaan. Kaya lang, pag sinabi mong depression, natiligas ka. Bakit? Kasi yung mga bagay na nakalipas, na masyadong dinaramdam. Katulad halimbawa ng alin, yung natalo pa ngayong eleksyon. Wala namang natalo sa inyo. Wala namang lumaban sa inyo. Pero yun, ibig sabihin, depression yun. Namatay yung mahal sa buhay na hanggang ngayon ay hindi pa makamove on. Hindi kaya ay hindi ka pa binabayaran ng utang mo, ng kapitbahay mo. So, depression yun. Pag sinabi mong stress, ay buong kasalukuyan. Kasalukuyan. So, bahagi siguro na makita natin na alin, na-stress ka kasi makakasalubong mo yung pinagkautangan mo. Baka singilin ka, wala kang maibayad. Kaya hindi mo malaman kung ano yung gagawin mo ngayon. Na-stress ka. Pero yun ay present, yung kasalukuyan. Kapag sinabi mo namang anxiety, ano kayang mangyayari bukas? Halimbawa, makuha ka ng exam bukas. Hindi mo malaman kung ano yung iniisip mo, baka wala mong may sagot. Anxiety yun. So, bagaman iisa yung kanilang epekto, nawawalan ka ng kapayapaan, magkakaiba lamang ng panahon ng tinatawag nating pag-aatake. Isa yun sa tinatawag nating kawalan ng kapayapaan. Iba pa dyan yung kera, na bahagi yun na nararanasan ngayon ng lipunang ginagalawan. Tulad halimbawa trend ng mga China at mga Chinese doon sa West Philippine Sea. So, mga pangyayari, hindi kaya ay mga bagay na maaari hindi natin kayang kontrolin. Pero ang sabi ng kung may kagalian, bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Bibigyan tayo ng kapayapaan. Maging ito man ay yung tinatawag natin depression, hihilumin ng Diyos yan, yung stress o anxiety ay nais ng Diyos na mabigyan tayo ng kapanatagan ng kalooban. Sa pagkat yun ang ibinibigay na Jesus. Kaya nga nang sabi, ito ang kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Kaya anong kinakailangan natin? Dumaling tayo sa pananalig
sa Diyos. Kaya nga po, isang magandang halimbawa na makita natin sa pagkilos, at makita natin na ito ay ginagabayan tayo. Katulad na ng halimbawa na yung nakalipas na pagpapalit natin ng Papa, no? Yung tinatawag natin conclave. No? So ginagabayan tayo. Ano sabi nga, ipapadala ko ang Espiritu Santo. Bahagi yun na makita natin. No? Sino kaya yung papalit na Papa? Pagkaman may sistema na ginagawa ng simbahan na hinubog ng libong taon, no? Hanggang makita natin yung kasilukuyang kung tawagin natin ng mga pagkakataon, ano ang sabi ko dito di ba? No? Maraming bubong-bubong, no? Pero yung si Pope Leo, wala masyadong bubong, pero yun ang pinili ng Espiritu Santo. No? So kaya din po, sa unang pagbasa, maganda yung unang pagbasa natin sa mga gawa ng mga apostol. Bahagi yun, isang halimbawa na binibigyan tayo ng kasagutan ng Espiritu Santo. Sa unang pagbasa ipinamanig sa atin dito na ito yung resolution na tinatawag natin Council of Jerusalem. Anong usapin nito? Anong sinabi dito sa unang pagbasa sa mga gawa ng mga apostol? Pinadala namin dyan si Pablo at saka si Barnabas. Saan ito? Sa tinawag natin Cilicia, sa Antioquia, at saka sa Syria. No? So alam naman natin yung Syria, yung northern part of Israel. Yung Antioquia, at saka yung tinatawag natin Cilicia, saan yun? Medyo malayo yun sa Israel. Saan yun? Turkey. No? So, Europe na yun. Bakit pinadala sina Barnabas at saka si Pablo? Kasi may usapin. Ano yung usapin? Kasi may nagpunta raw doon sa mga lugar na yun, nagaling sa Judea, sa Jerusalem, na sinasabi na hindi kayo maliligtas kapag hindi kayo nagpatuloy. So, yun yung kasagutan. Sabi, kasi sinasabi ni Pablo at saka ni Barnabas, hindi na kinakailangan kasi para sa mga Hudyo. Kasi meron tayong mga, kung tawagin natin ay mananampalataya na galing sa mga Hudyo at mga galing sa mga itinatawag natin hindi mga Hudyo o tawagin na lang natin pagano. Yung mga Hudyo, well, of course, Hudyo yan. Talagang ang kanilang initiation, religious initiation, itinutuli. Itong mga pagano ito. Kaya nung sabi nito sa sulat ng mga apostol, sa mga aklat ng mga gawa ng mga apostol, na huwag kayong mabagabag. Hindi na kayo kinakailangan na tulian para sa iyong pananampalataya. Ano lang ang kailangan? Huwag kayo sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Huwag kayong kakain sa mga pagkain na inialay na sa mga Diyos-Diyosan. Huwag kayong makikiamin. Yun ang sinabi doon sa mga gawa ng mga apostol. Ibig sabihin, sabi ka natin, yung Council of Jerusalem, doon kasi, yun ay pinag-usapan. Kaya, bahagi yun natin, nandoon yung Espiritu Santo. Ganon din sa conflict. No? Sa pagkuha natin ng mga magiging kahalili ni San Pedro, natin mga Santo Papa.
So medyo mabilis na lang ngayon kasi pinamot lang tayo ng 2 araw. Pero yung preparation, medyo matagal. Kasi kailan pa namatay si Pope Francis. Matagal na namatay si Pope Francis, pero kinakailangan ihanda. Ang kinakailangan na 2/3. Ibig sabihin 75%. Alam natin sa eleksyon natin, magkalamang ka lang ng isa, panalo ka na. Dito hindi ka pwede. Kinakailangan ang lamang mo 70%. So, hindi ka lang nanalo. Kinakailangan, kung tawagin natin na majority vote, 75%. So kaya, habang hindi nararating yung 75%, halimbawa lang, 70-30, boboto mo yan. So, nagkataon naman na medyo madali ngayon kasi bakit? Inabot na natin. Kinakailangan 75 dito. Or more than 75. 2/3. Kaya, yung bumoto, well, hindi natin alam kasi hindi lalakalang sa atin yun. Hindi sub-secreto. So, hindi pwedeng sikreto. Hindi pwedeng ipamanila. Pero yun, kaya huwag tayong mabahala. Yun yung bahagi yun. Kaya ang tao ngayon, hindi magkatulog, hindi magkaroon ng kaayusan. At kung minsan maraming sakit ngayon lumalabas. Bakit? Walang kapanatagan ng kalooban. Walang kapanatagan ng kalooban. Hindi lang sa pagkain na kukuha ang sakit. Hindi lang sa mana. Yung iba yan kasi walang kapanatagan ng kalooban. At yun yung nais na ipagkaloob sa ating ng Diyos. Magkaroon tayo ng tunay na kapanatagan ng kalooban na na hindi tayo mapabayaan ng Diyos. Kasi yun ang simbolo ng Diyos. Na iniligtas tayo ng Jesus. Ibinuhos niya ang kanyang buhay. At ang Diyos na naging tao para iligtas tayo. Hindi lamang sa pagkakabakan ng katawan natin, ngunit higit sa lahat para iligtas tayo mula sa kapahamakan ng kaluluwa natin. At yun ang huwag natin kalimutan, yung kapanatagan ng kalooban. Bahagi yun na kung saan ay makita natin na tayo ay magpasalamat tayo kung tayo may hindi na nakatulog pagsaping ng gabi. Well, dito talaga sa 4th District ng Laguna, mapalad tayo kasi pagdating ng 8 o'clock ng gabi o pagsaping ng kain ako, nasa poblasyon ako, pagsaping ng 7 o'clock, tahimik na. Kapag kayo napunta sa Maynila, walang tigil ang ingay. Yung mga sasakyan, napaka-iingay. Maliban na lamang kung talagang sarado ang iyong kwarto. Pero magpasalamat tayo, pero yung sabihin, saan man tayo nalilagay, ang nais ng Diyos ay kapayapaan at kapanatagan ng kalooban. At yun mapukuha natin sa pananalig natin sa Diyos na hindi tayo mababayaan ang Diyos ng nakaraan, ang Diyos ng kasalukuyan, at ang Diyos ng hinaharap. Huwag natin hayaan na masira ang ating kapanatagan ng kalooban. Gawa, lalo-lalo na. Alam niyo, yung isang epekto niyan para hindi tayo magkaroon ng kapanatagan ng kasalanan. Automatic mo yan. Kapag nagkasala ka,
Kahit na walang nakakaalam, uusigin at uusigin ka ng konsensya mo. At bahagi mo yun, ay, may sagot tayo dyan, ano gagawin mo? Ano umisal ka? Kung maaari, kapag hindi ka makagawa ng kasalanan, iwasan mo. Pero kung nakagawa ka ng kasalanan, pangumisal ka. At gumawa ka ng pamamaraan na maibigay mo yung katarungan na winasak ng iyong kasalanan. Kasi yun ang turo ng ating pananampalataya na dulot ng pagliligtas ng Kristo nagpapako sa krus at muling nabuhay.